nilalaman na batas. Correct. Sa 1987 Constitution, may karapatan po tayo. Correct. O, nandyan po yan sa Bill of Rights, yung karapatan ng mga tao na maghayag ng kanilang disgusto, damdamin sa mga nakaupo sa gobyerno. Ang gobyerno po binubuo ng tao at sila maglilingkod sa tao. Andyan po yan. Matatag yung ating 1987 Constitution. Ito po, Constitution na to, ito po ay ginawa after EDSA 1. Dahil nung kapanahonan po ng Marcos Sr., tayo po ay nasa batas militar. Kaya nung nakita po ang pagbabago, ito ho ay ginawa yung 1987 Constitution natin. At mas malinaw po doon na ang EFP, ang mga sundalo, mga pulis, kayo po ay tagapagtanggol ng bayan at ng taong bayan. At alam ko po, kaya kayo naging pulis, nag-subject kayo sa lahat ng kurso at nag-neurotest kayo. Ibig sabihin ng neurotest, nasa tamang pag-iisip po kayo. So sa pagkakataon po ito, kami po, kapwa Pilipino ninyo. Tatay Rani, tama si Tatay Rani ha, nag-neuropsychiatric test kayo at nag-drug test. Yun ang mahalaga, Tatay Rani. Tama ba, Tatay Rani? Tama po yan. Oo. Bago kayo naging pulis, ay katakot-takot na mga pagsusuri sa atin po na tinatag ng ating konstitusyon. Correct! Kaya po, uulitin ko po, itong panahong ito, mula po sa mga EDSA, ilang EDSA revolution na tayo, pero bakit nandito pa rin tayo? Ano po ba ang pinagmulan ng lahat ng revolusyon? Di po ba katiwalian? Di po ba korupsyon ang laging pinag-uusapan? At ito ho, sa lahat ng korupsyon, ng hanay ng gobyerno, sino ho ba lagi ang sangkot? Di ba yung mga hinalal natin, mga congressman, mga senador, maging local government unit man po yan. So uulitin po natin, kami po ay nandito para ihayag yung aming karapatan na ibinigay noong 1987 Constitution. Hindi ko lang maintindihan kung bakit hanggang ngayon ay mukhang yung dati pang pag-iisip ng matandang Marcos na ito po ay martial law, ito po ay pinatalsik ng taong bayan. Sana ho ako'y nananawagan na alisin na natin yung partisan natin. Gawin natin ito dahil ito po ay araw ng Bonifacio Day. Dakilang bayani na nakipaglaban sa revolusyon para sa ating bayan. Alam ko, kukunti man lang tayo ngayon nandito, pero may darating pa po tayong mga kasamahan. Pero, kung isusuko natin yung ating mga karapatan, baka po lalo tayong malusubasin. Lalo tayong mawalang yakin. Tayo naman po ay mananahimik kung sa simpleng panawagan, actually hindi na nga simple dahil yung pambansang ate na nagsabi mismo na ang kapatid niya ay lulon sa droga. Tapos na po sana, at kayo po mga kapulisan dito, alam ko po sumasang-ayon din po kayo sa ipinaglalaban namin. Hindi ko lang po maintindihan bakit hanggang ngayon ayaw pa rin sumunod
at magkaroon tayo ng kapayapaan. Simple lang naman eh. Para matapos na itong paghati-hati ng Pilipino, dalawa lang ho kasi yung kumakampi, nakikinabang. Yung mga ilaapi, binabayaran. Ang hindi nagpapabayan, nagiging kriminal sa paningin nila. Alam ko po, kayong mga kapulisan, pamilya nyo, apektado rin. May mga anak kayo na pinoproteksyonan ninyo laban sa kriminal. Pero, itong labang ito po ay laban ng Pilipino. Alam ko po, alam nyo sa isip at puso ninyo na kung sino ang may dahilan kung bakit nagkakaganito ang bayan natin. Noon, sensitive ang mga kapulisan. Ilang revolusyon na ang ating pinagdaanan. Pero ito ang may pinakamalaking iskandalo at may pinakamalaking anomalya. Pero dahil nga sa kanya-kanyang adhikain personal, naghahati-hati ang bayan natin. Tandaan niyo po, kukunti man tayo ngayon, pero buong puso natin ipagmalaki na tayo ay Pilipino. Agree! Tama! Pilipino na lumalaban, Pilipino na ating binana kay Andres Bonifacio. May dangal at may tapang, may paninindigan at may pagmamahal sa bayan. Marami hong nakikinig, marami pong nagmamadyan, naghihintay kung ano ang mangyayari. Ngayon pa lang po, isang distrito pa lang, hirap na ang bayan dahil nilanakaw ng mga politikong ating pinagkatiwalaan. Agree! At sino po ba ang namamahala sa bansa natin? Tayo po ay democratic country. Demokrasya ang umiiral sa atin. Demokrasya na binigyan ng karapatan, binigyan natin ng karapatan ang mga naglilingkod sa atin ngayon. Yung power nila ay nag-inibig sa tao. At ang purpose niyan, kaya binigyan natin sila, pinagkatiwalaan natin sila para paglingkuran tayo. Ngayon, tanong ko, naglingkod ba sila sa atin? Sino ba ang umunlad? Ang bayan ba natin ang umunlad? Kayong mga kapulisan, tatanungin ko po kayo. Hirap na hirap din po kayong magpatuisyon sa mga anak niyo. Inaaway din po kayo ng mga asawa nyo dahil kulang ang perang sweldo ninyo. Kaya po sana hindi masama sumunod sa legal na utos. Pero pag alam naman po ninyo na illegal na yung utos, gamitin nyo naman po sana ang puso at isip ninyo at alalahanin nyo yung pamilya nyo. Yun po ay pakiusap ng isang Pilipino. Pakiusap ng isang tao na naglagay sa inyo. Kung wala po ang nangungurakot, wala po tayo ngayon dito.